ganda ng signage, oh. The 01, ikaw ang number 1. So alright mga Kasiwa Nation, nandito pa rin tayo West Service Road. Ang traffic dito. Alam nyo naman, meron tayong BMW F900R C0. So syempre, nagawa natin siya ng part 1 ng modification. Pwede bang walang part 2 yun? Kasi marami pa tayong pwedeng ilagay sa kanya. So panoorin nyo muna ito yung mga nilagay namin sa kanya. Isang mabilisan lang. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, and play pretend. Aim off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in, I get it in, I get it in. So alright mga Kasiwa Nation, oh, nakita nyo yung kinalabasan ni Zero ngayon. Grabe, di ba? Full pack, ang dami naming nilagay. Ngayon, papakita ko naman sa inyo in detail, di ba? Pag-uusapan natin yung mga kinabit namin, ano-ano yung mga kinabit namin, at ano yung mga functions nito. Meanwhile, enjoy nyo muna tong view ng maliit naming production. So, yan lang, oh. Maliit lang din yung shop namin, pero kasya naman lahat. So, meron diyang F900R C0, in-upgrade na natin. So, ano ba yung mga kinabit natin sa kanya? Itong side mirror niya, pinalitan natin to. Ito yung tinatawag nilang Ducati side mirror. Ang maganda rito, maigsi. Pero, yung viewing angle, hindi lumiit kasi malapad pa rin to, oh. Ganyan pa rin siya. Lapad pa rin. So, maganda rito, pwede mo siya i-adjust dito. Pag i-adjust mo siya pakaliwa, syempre, mas haba. Kung gusto mo mixi pa, forward mo lang ng konti. Yan. So, Ducati side mirror. Materials is alloy. Kasi itong part na to is plastic. Pero, nagustuhan ko sa kanya, yung salamin niya, walang grado, hindi concave. So, kung ano yung nakikita mo, yun talaga yun. Hindi siya malapit, hindi siya malayo, at hindi siya ma-vibrate. Hindi katulad ng ibang aftermarket side mirrors na bili ko is ma-vibrate. Ito hindi siya ma-vibrate. Gusto ko siyang gamitin sa F9. Isa sa in-upgrade natin yung lens hood. Noong nakaraan, nung part 1, nakita nyo, nilagyan natin siya ng casing, no? Kasi nga naman, yung windshield ko noon maliit. Ngayon, malaki na rin yung windshield ko. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Ito muna tayo sa lens hood. Alam nyo naman, lahat ng TFT screens is mahina sa araw. Talagang hindi siya nakikita. So, ito, malaking tulong to. Itong lens hood na to. Simple lang, plastic lang yan, no? Mura nga lang yan pati. Diba? Tapos, sa lahat, majority ng BMW bikes na ganito ang panel, pwede nyo nang gamitin to. Nagamit ko siya sa long ride dito si Zero. Ang naging problema ko sa kanya is, sa long ride, pag tumapat yung araw, lalo na pag umaga, nahihirapan akong makita na. Kasi nga, TFT screen eh. Yun talaga ang weakness ng TFT screen. So, lens hood, ang laking bagay niyan. Mura pa. Diba? Tapos, sumunod nating nilagay is, ito naman. Nakaraan, naglagay tayo ng windshield niya, di ba, maliit. Ngayon, yung nilagay nating windshield is mas mataas na. Kasi yung dati hanggang dito lang. Ngayon, mas mataas na yan. At smoke color. So, sa mga mahilig ng long windshield, ito yung option ng available dito sa 01 Moto. Pwede nyo itong piliin. At, take note lang guys ha. Sold separately po ang bracket sa loob. May bracket po yan. At sa windshield. Kasi po yung bracket, multi-usage na po yan. Pwede pa siyang gamitin sa iba-ibang klase ng windshield. Katulad yung windshield ko dati na mas maliit. So, sold separately po talaga yun. Yun nga yung isang fault ng design ni BMW F900R. Wala talaga siyang windshield. So, yung iba talagang naghahanap din ng windshield. Kasi nga, nagiging maalog tong buong panel. Umaalog pag high speed. Kaya nakakailang. Kaya naglagay ako ng windshield. Yan. Sumunod ko nilagay is yung handguard. So, itong handguard na to, pwede rin to sa ibang BMW motorcycles like ng F800, F900XR, tsaka GS. Kaso, 2-point part uli ito mga Kasiwa Nation. Dalawa uli yung bibili nyo dyan. Itong itim, ito yung pinaka-handguard. Yan. Tapos itong clear, ito yung optional part. So, parang extension to. Madali lang din i-install yan. Tignan nyo kung paano ginawa ni Master yan. Windshield. At dito naman tayo ngayon sa front fender extension. Ito, isa to sa mga gusto kong part na in-upgrade namin dito. Kasi ang nakasanayan kong front fender extension is yung dinidikit lang.
This time, ito, may bracket na to, nakakatuwa. Ayan o, may bracket siya. Hindi lang siya basta dinidikit dito, may bracket siya. At, isa sa nakakatuwa doon, hindi lang siya pang F9. Pwede rin siya sa XR, at pwede rin siya sa GS, at pwede rin siya sa R90. Ang galing, multi-usage na rin pala siya. Tsaka napakaganda ng design. Feel na feel ko siya, tsaka mukhang sturdy talaga. Siyempre, front fender extension. Hindi mo pwede bang mawala yung axle slider. Diba? Majority ng motor na nagkaroon ako is laging merong axle slider. Lagi kong nilalagyan yan. Kasi nga, pag dumulas ka, kasi naman yung mismong pinaka-fork brace mo ang tamaan, eh, ito na lang muna kahit papano. At least, di ba, nakatulong-tulong or nakabawas-bawas ka. Diba? Tsaka maganda rito sa axle slider na to, ito yung pang big bike talaga, yung may shafting sa gitna. Alam nyo naman, ang mga big bike, majority ng front axle niyan is hollow. So, doon lumulusot yun. Hindi siya katulad ng ibang axle slider na kasanayan natin na minamount lang sa takip. Hindi. Ito tuloy-tuloy to tagusan sa kabila. Ayan. So, dito naman tayo sa mga protection. Ayan, protection ng mga motor. Ito yung medyo nakakalitong part sa ginawa namin. Kasi, ito mga kinabit namin, sinagad namin eh. 3 options to. Hindi mo to kailangan gawin lahat. Hindi mo to kailangan i-install lahat. Pero, kumbaga, kanya-kanyang trip yan. Tapos, nilagay na lang din namin yan para dun sa mga F9 owners natin and F900 XR owners natin. May option sila. Alam nila kung ano yung pipiliin nila. So, meron tayo ditong crash guard, upper. Meron din tayong crash guard dito na lower. Meron din tayong frame slider. Ayan. So, basically, para sa akin, mas magandang tignan sa F900 XR yung upper and lower crash guard. Medyo naging overkill lang dito sa F900 natin kasi nga, binigyan pa natin ng slider. Ang pogi kaya ng F900R. Napaka-sexy ng design, sophisticated, so medyo hindi bagay kung ganito karami yung bakal-bakal na nilalagay sa kanya. Pero kung naka F900XR ka, ito ang bagay na setup sa'yo. At kung naka F900R ka, frame slider naman ang bagay sa'yo. Yan. So, tatlong option yan. Kabila, kaliwat kanan, tignan sa kabila. Yan, no? Yan. Maganda rin dito sa crash guard na to, yung upper crash guard niya, hindi lang naka-bolt sa frame. Hindi lang dalawa ang bolting ng frame niya. Tatlo, tagusan sa kabila. So, yan o, tagusan sa kabila. Tatlo, tagusan sa kabila. So, matibay ito. Maganda yung kapit nito. Ganito yung mga crash guard na gusto ko eh. Yung mga palibot sa buong motor. Talagang matibay. Tsaka tignan yung mounting ha. Ito sa main chassis. Sa may oil pan area na matigas din. At meron din dito sa engine block mismo. Puro matitigas yung mga pinaglagyan yan. Meron din tayo rito. So, bali, ilang tornilyo yan? 1, 2, 3, 4, 4 na tornilyo para sa isang crash guard. Okay, so nakita na yun na yung mga in-install natin dun sa bandang unahan. Dito naman tayo sa bandang likod. So, nagtatanong kayo bakit may box e naked to. Siyempre nga, yung F900R, kaparehas din yan ng F900XR. So, meron tayong box. So, sa XR Adventure type yun, mas bagay yung ganitong may box tayo. Alam nyo naman yung ginagawa natin is full showcase, di ba? So, yun nga. So, may box na tayo ngayon dito. At di naman pwede na wala kang top box bracket. Kasama na yan dyan. May top box bracket tayo rito sa ilalim. Ayan, no? So, para sa F900R at F900XR din yan. At kaya gustong-gusto ko tong box na to. Tignan nyo hindi ito ordinary box kasi nasanayan nyo, di ba? Yung mga box lang ordinary. Ito may function. Nakakatuwa to. So, simple lang yan. Angat mo. So, yan na. Pero, pwede mo to expand. Yun, no? O, di ba?
So, pag mas marami kang gamit, mas okay ito gamitin. Expand mo siya. Pag wala kang gamit, pwede mo siyang ibalik. So, di ba? Solid na box, no? So, panoorin nyo naman paano namin in-install yung top box bracket at para makilatis nyo rin kung gaano kakapal yung materialis na ginamit dito. Tandaan nyo ha, pang F900R and F900XR tong top box at top box bracket natin. Nakita nyo yung ginamit natin top box bracket at nakita nyo naman yung functionality ng ating top box. Ngayon, nandito naman tayo sa isang fault ng F900R as a design. Kasi nga, dito sa Pilipinas, alam nyo naman maputik dito sa Pilipinas. Laging may mga baku-bakong kalsada at laging may tubig doon. Ang problema, itong mismong tail fender nitong F900R is manipis. By the term na manipis, yung lapad niya manipis. So, ang problema, alam nyo naman yung wheelbase ng F900R ay mas malaki mismo sa tail section niya. Labas yung gulong, oh. So, alam nyo na, pag wala kayong mudguard, sobrang putik nito. Diba? Kasi nga, pag yung stock niya lang, dito pa lang, manipis nga, sasampa agad sa likod. Paano kung may backride ka? Problem yun. Lagi nyo tatandaan, diba? Happy wife, happy life. So, yung mga backride natin, mga OBR natin, yung mga misis natin, yung mga nagbibigay ng visa sa atin pag magra-ride, bilan yun ng mudguard. Kawawa talaga sila pag nag-ride kayo, tapos puro putik yung likod nila. Pasok din to sa mga F900XR, yan, mga adventure type na motorcycle. No worries nang maputikan kayo dahil meron tayong mudguard. Specifically fit para sa BMW F900R. Medyo mahirap nga lang siya install, pero panoorin nyo na lang din kung paano namin ginawa yun. Mga unique na in-upgrade namin dito sa F900R is yung pagkakaroon niya ng center stand. Oo, it may sound awkward and it may look awkward, pero kasi One Nation, ang laking tulong ng mga center stand. Ako nagsabi sa inyo, bakit kamo? Yan, malaking tulong pagkakaroon ng center stand. Ayan, nakita niyo yung center stand niya, no? Dahil sa pag-maintenance ng kadena at gulong, lalo na kung nasa adventure travels ka at lalo na kung F900XR ang gamit mo. Kasi nga, itong pang F900R natin na center stand, pasok din sa F900XR. So, simple lang din naman siya gamitin. Madali nga siyang gamitin actually. Kahit ako, kaya kong iakyat yung motor, kaya ko ibaba, ganun kadali. Given na ang bigat na nito kasi ang dami na naming nilagay. Diba? Hindi siya awkward i-lift yung motor. Talagang parang sinadya siya para dito. At ang isang ginawa namin dito is, may mga naglipa na kasing center stand ngayon na tuwid po. Mga kasi One Nation, ano yung sinasabi kong tuwid is pantay po siya dito. Yan, pantay, straight. Ang problema po doon, pag pantay ang straight, eh pwedeng malaglag pa abante yung motor mo. Kaya itong nandito sa amin, we made sure na talagang magagamit muna siya ng maayos bago inilabas sa market. Kasi ginawan pa namin siya ng modification para naman maging safe talaga yung center stand ninyo. At isa dito sa proof na may ginawa na kami rito para mas maging maayos siya, kung titignan nyo yung angle, naka-tupi na siya, naka-abante na siya ng konti to secure yung standing position ng motor mo. Diba? So yan, di yan tataob kahit anong gawin natin. Diba? Goods na goods yan. So kung gusto niyo pa makita, i-test natin yung center stand kasi mukha siyang manipis sa totoo lang kung titignan niyo. Pero sasakyan ko siya. Oh, ayan ha. Ayan. So naka-center stand yung motor, nakasakay ako ngayon. Iusog-usog natin, hindi pa rin siya nalalaglag. Ayan o. So kung di pa rin tayo satisfy, tara tawagin natin yung mas mabigat. Ayan o. So Boss Mel sasakay. Okay, so hindi bumagsak ang ating center stand. Oh, diba? So, okay na.
Right. Yung center stand na yun, pwede yan sa mga F900XR, sa BMW F900R, pasok yan. So yun, nakita nyo yung stability ng center stand. I-testingin naman natin kung gaano siya kadaling iangat at ibaba. Kaya lang, baba natin siya ngayon. Yeah! Oh, di ba? So, naibaba na natin siya. Try naman natin siyang iakyat ngayon. Bigat mismo ng motor. Siyempre, as always, secure nyo muna yung dalawang paa. Pag na-secure nyo na yung dalawang paa, bigay nyo yung buong timbang nyo ron sa pinakatapakan ng center stand. Kahit anong motor yan, aahon niya pag ganun ginawa nyo. Katulad nito. Di ba? Given na napakabigat nitong motor na to, di ba? So, inangat ko siya ng isang paa lang. So, yun yung technique, ha. Bababa uli. Pababa ko uli. So, ulitin ko uli. Papakita ko sa inyo na mas detalyado. Paano iangat yung mga big bike na naka-center stand. Siyempre, tayo nyo muna yung motor. Tapos, isecure nyo yung dalawang paa ng center stand. Pag nararamdaman nyo tumatama na sa sahig yung dalawang paa, tayuan nyo. Ibigay nyo yung buong timbang ng buong katawan nyo dito sa isang kanang paa ninyo kung saan nakatapak dun sa center stand. At kahit anong motor yan, may aahon nyo yan. So yun mga Kasiwa Nation, isa sa technique sa pag-ahon ng motor. Nakita nyo naman kahit gano'n siya kabigat, naiahon ko siya. Partida, mag-aang pa ako hindi ako ganun kalaki ang tao, pero kaya ko iahon yung motor na to using center stand. So pag maganda yung placement, maganda yung angle ng item, at proper yung pag-ahon mo ng motor, walang kahirap-hirap gawin yan. So, pag-usapan na natin yung second part kasi nga, yun yung full system niya. Pero, ang magandang feature nitong F900R is pwede siya maging slip-on. Hindi katulad ng ibang muffler. Hindi katulad ng ibang motorcycle na kailangan, pag pinalitan mo yung elbow, sambu agad, full system agad, which is medyo nakaka-hassle. Meanwhile, pagkakaroon ng slip-on is isang magandang bagay dahil naiiwan yung catalytic mo. Lalo na kung ang habol mo lang naman is sounds and looks. Pero kung gusto mo talaga ng performance, kailangan mo mag-full system. Unfortunately, walang available na remapping para sa BMW F900R. Kaya, ang pinili nating option is slip-on lang tayo. Ayan. So, dito pinutol yan. Actually, hindi yan pinutol. Bolt-on po yung stock muffler dyan. Hinahatak lang yan. Tapos, kung mapapansin nyo yung elbow ko sa ilalim, medyo may pagkahaba. Ayan, tapos naka-twist. Then, may ano tong malaking lata na to. Yan po yung resonator. Tapos, yung split natin dito para maging dual exhaust. So, tatanungin nyo mga Kasiwa Nation, bakit ko hinabaan yung elbow? Well, base sa experience ko sa mga nakabitan namin dito, mas mahaba ang elbow, mas kaaya-aya ang tunog. Hindi siya masyado punit, lalo na kung parallel twin ang makina ng motor mo. Alam mong dumadagungdong talaga yan. Yun yung isa naming natutunan, kaya mas tinwisted namin, hinabaan namin, at also para may pasok natin yung resonator. So, tatanungin nyo na rin ako mga Kasiwa Nation, ano nga ba yung resonator? Actually, yung resonator, yun yung nagpapaganda ng tunog ng tambucho nyo. Ayan, sa elbow. Nilalagay yan dito. So, kung tatanungin nyo kung anong laman yan, muffler din po ang laman yan sa loob. May fiber din po yan, may screen din po yan. So, pag dumaan po dyan yung tunog, immediately, nagiging bass na siya agad. Tumataas na agad yung dB niya. Pag taas yung dB niya, mag-exit pa ng dual, so mas buo talaga yung tunog na lalabas natin dito. Tapos, ang kinabit natin is dalawang V-Lane na X1. So, ito yung pinaka-short tip namin na walang clamp all holder kasi yun yung babagay sa design niya. Ang pogi tignan para sa F900R, dual exhaust. So, yun mga Kasiwa Nation, alam niyo naman dito sa 01 Moto, bago namin ibenta yung item, tinetesting talaga namin. So, nandito tayo ngayon sa segment ng vlog ko na ngayon na magte-testing tayo ng crash guard at magte-testing tayo ng tire hugger. So, paano natin gagawin yun? Papakita ko sa inyo. Ibababa muna natin tong F900R natin dahil
kung magte-testing tayo ng tire hugger, eh mababasa yung loob ng shop natin. So, technical oh. Diba? So, mag-iisip kayo, anong klaseng gagawin nating testing sa tire hugger natin? Para malaman nga natin talaga na effective siya na hindi na pagkakaroon ng tubig doon sa ibabaw. So, meron tayong tubig dito. Ayan. Lalagay natin yan doon sa ilalim ng gulong. So, papanda rin natin yung gulong. Titignan natin kung saan naabot yung tubig. Tatakban lang natin yung billing Christmas tree natin. Kasi baka matabunan. So, ayan. So, siyempre, ganito tayo dito sa 01 Moto. Bago tayo magtinda, mag-testing muna tayo ng mga paninda natin. So, start natin to. Painitin muna natin. Mataas yung idle. Natin. Boy. Pakitapakan yung primera, pero pindutin mo muna yung clutch. Pindutin mo yung clutch, huwag mo bibitawan ha. Tapak. Okay. So, yun. Bitawan mo nga ng konti yung clutch. So, yun nakita nyo? Hindi na umakit yung tubig Hindi na maabot dito. Sino lang yung tubig, pakibuusan ulit. Sino lang yung tubig. Dagdagan yung tubig. Tubig pa. So kinulang tayo ng tubig, naubos agad. Kinulang tayo ng tubig, magdadagdag muna tayo, tapos second testing ulit tayo. Pero nakita nyo naman yung first trial, di ba? Konti lang yung umakyat na tubig. Talagang nagagawa ng mudguard yung talagang trabaho niya. So hintayin lang natin si Boss Mel, nandiyan yung tubig. So test. Puno na. Yan, neutral. Masahe ng tubig sa gulong. Primera mo. Nasaan ang tubig? Bitawan mo ang clutch. Okay. So, kitang-kita. Wala ang tubig na umabot sa buntot. Ayan Okay. So, nagagawa ng mudguard yung trabaho niya. So, ganun mag-testing ng tire hugger. Kung trip nyo, mudguard. Tubig lang, center stand. BMW F900R. At syempre, nagkakatestingan na rin naman. Hindi naman tayo papahuli dyan. So, may mga crash guard tayo rito. Kailangan natin alamin kung ano yung mga part na tumatama o hindi. So, crash guard naman ang tetestingin natin ngayon. Titignan natin kung ano yung mga part na may sasalba pag tumawid ka. Ihiga natin itong BMW F900R. Tignan natin kung ano yung mga magiging tatamaan sa kanya pag humiga. So, yun mga Kasiwa Nation. Nakita nyo paano tayo mag-testing ng tire hugger. So ngayon naman, ang titestingin naman natin is itong crash guard. Dahil 2-point crash guard to, gusto ko malaman kung saan parte nito yung may liligtas nito. Diba? So ilalapag natin tong motor ngayon dito, kaya nga tayo meron ditong matting. Tsaka medyo nakakakaba kasi big bike pa rin yung ihiga mo Pwede pa rin mapitawan. Pero gagawin natin yan. Tara, tulungan nyo ako. Tara. Baba natin yan. So bababa natin yan. Okay, so yan na, binababa na nila. Teka lang ha. So yan, let's go. Baba. 1, 2, 3, go. So yun ang tama ng crash guard. So ito yung upper crash guard. Nandun yung lower. Medyo may pagkadilim. Paliwanagin mo. Yan, liwanag na So yan, safe na safe yung buong fairings, lalo na kung naka F900 XR ka. Kasi yan hanggang taas yung crash guard. Pati yung engine crash guard para sa F9 lang o kaya sa mga XR din kung gusto. Diba? Pasadong pasado. Safe na safe. At kung may slider ka, kita mo rin naman, magkukontakt yung slider bago yung mga fairings. So depende sa anong bagsak. Pag itong tatlo kinuha mo, overkill nga lang. So, taas na natin yung motor, may gasolina na. So, kawawa naman si Zero. Pero ganyan po talaga ang role ng mga motor dito sa 01 Moto para testingan ng mga kinakabit sa motor nyo. Para walang sablay, para talagang alam nating pasok.
So yung mga Kasiwa Nation, nakita niyo yung mga kinabit natin dito sa BMW F900R. Naipakita ko rin sa inyo kung paano siya ginagamit. Ang pinakamagandang parte doon, ipinakita ko sa inyo paano namin tinetesting yung mga accessories na kinakabit namin sa motor. Nakita nyo naman yung pagbagsak ng crash guard at nakita nyo naman yung paggamit ng tire hugger. So ito si Zero, isang BMW F900R 2021 model. Ito yung Road Sport, ito po yung top of the line ng BMW. At nakita nyo na yung mga kaya niya ikabit. Pero hindi pa tayo doon tapos. Akala nyo tapos na. Kasi yung mga pinakita ko sa inyo accessories, yun yung sino-showcase namin. Eh, paano naman yung personal choice ko? Tara, tingnan nyo yung 3, 2, and 1. So right mga Kasiwa Nation, no, nakita nyo, sinokase ko yung mga ang daming kayang ikabit para dito sa BMW F900R and XR. Ngayon, ito naman yung personal choice ko kasi gusto ko talaga minimalist lang. So ito yung kinalabasan ngayon ni Zero. So nakita nyo naman, very minimal pero very unique ang itsura niya. Dahil first of all, itong mugs na to, hindi to stock. Pag dumating sa inyo, pinakulayan ko yan sa Certified Customs. Yan, sila tumira niyan. Powder coat po yan. Ayan, pina-powder coat yan. Dalawang yan. So, it can match the whole accent of the bike. 'Di ba? Red, gray, and black. Tapos, yung windshield niya, actually ayoko nang may windshield eh. Kasi unique tignan si F900R. Ang problema ko, eto nga, gumagalaw to. So, naglagay pa rin ako ng konting deflection, kahit papano. Also, yung importanteng panel hood. Yan, kasi nga, yung problema, iniwan ko yan dyan. Yung Sigma bar and side mirror, para sexy, oh. Diba? Sexy. Pinapalitan ko yung stock seat cowl kasi po, ang F900R Road Sport is, it comes with a seat cowl na kulay gray. Pero dito sa amin, may aftermarket na tayo na may color. So, it goes with the theme. Tapos, yung frame sliders, pinaiwan ko. Ayun. Tinanggal ko yung top box bracket kasi nga hindi ko naman siya masyado pinang-road touring ngayon. Iniwan ko yung mudguard. Yan, iniwan ko yung mudguard kasi nga talagang as a stock. Puro putik yung likod niyan. Kaya naglagay tayo niyan. Also, one thing na manonotice nyo is yung belly pan. Yan, ang pogi, di ba? Matches the stock color. Di ba? Tsaka ano yan? Plastic yan. Ayan, plastic Lodi. So all ABS plastic yan. Ayan, no? So pakita ko sa inyo yung itsura ng F900R pag wala ng belly pan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Ang ganda ng difference niya. Kinompleto niya yung overall look ng bike. At pinaiwan ko tong muffler natin. Ayan, kasi tuwa ako, very unique yung setup nito. At syempre, hindi naman pwedeng hindi nyo ma-enjoy yung itsura nito ng umaandar. Kaya tara, samahan nyo ako. Video muna tayo habang naandar.
So mga Kasiwa Nation, no? So nakita nyo na kung ano yung pinaka-final look ng BMW F900R natin. Lagi nyo tatandaan, sa 01, kayo ang number 1.